Oh, your majesty, Lord, is what we want. So we need a God. Oh, we will seek you. We will keep running after you, Jesus. I make this vow, Jesus, here and now, that I will seek you. I will search and I will chase, run into your name for all of my days, lifting your praise. Holy, holy is your name. I make this vow, Jesus, here and now, that I will seek you. I will search and I will chase, run into your name for all my days, lifting your praise. Holy, holy is your name. I'll make this vow, Jesus, here and now, that I will seek you. I will search and I will chase, run into your name for all of my days, lifting your praise. Holy, holy is your name. Oh Lord, my God, Jesus. Holy, holy is your name. The great I am is so in love with me, I can't comprehend it. You're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. How can it be? How can it be that the great I am is so in love with me, I can't comprehend it. You're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. How can it be that the great I am, come on, lift your voice, so in love with me, I can go. Yes, Lord God. You're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. Come on, sing it out to the Lord. How can it be? How can it be that the great I am so in love with me, I can comprehend it. You're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. You're so good to me, you're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. You're so good to me, Lord. You're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. You're so good to me, Lord. You're so good to me, I'll forever praise and gaze upon your majesty, your majesty. Yeah. Oh Lord, hallelujah, we praise your name, Jesus. We glorify
Amen. Praise God. Minsan po palakpakan natin at purihin ng Panginoon ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin ang nakaka-bless na good morning? Amen. Praise God. Praise the Lord. So tayo po ngayon ay nasa last and final installment po ng ating brand new series for this brand new na taon, itong bagong taon po na ito. First things first, tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. Dalangin ko na nawa patuloy na natutono ang ating mga puso sa pamamagitan ng mga spiritual disciplines na ginagawa natin, yung pananalangin natin na may ayos, yung pagpiprayer and fasting natin. Napaka-importante po mga kapatid ng pagsisik natin sa Panginoon. Sinabi natin na napaka-importante yung keep seeking God. Why? Bakit natin kinakailangan? We must keep on seeking God. Dahil lagi naman tayong may worry din na pinagdadaanan. That's why seek ye first the kingdom of God. It means keep on seeking God. Kaya nga, every time na tayo may pinagdadaanan, dapat lagi din tayong nagpupursue sa ating Panginoon. Kaya nga, napaka-importante po nitong mga ginagawa natin, and I hope na patuloy po nating napapractice, patuloy po natin na isa sa buhay kung paano natin inuuna ang ating Panginoon dahil tiyak na may bunga kapag inuna natin ang una. So tayo po ngayon ay nasa last installment natin. Ang kagandahan naman po ito ay yung last na topic natin ngayon ay napakaganda pong preparation para sa susunod na series natin sa February. And it is entitled Unbreakable, a long and lasting relationship. Paano po mga kapatid tayo makakapagpatuloy, magiging matatag yung ating relasyon sa ating Panginoon, sa ibang tao, at sa mga napaka-importanting relationship na kinakailangan natin na ma-maintain. So, I hope na ipanalangin po natin ito. Now, meron po akong word na nasabi dito na ma-maintain. Last Thursday, ako po ay pumunta dun sa Ford at sa loob ng 5 taon po nakakapag-PMS kami, ang tawag doon. Alam naman natin yon, yung tinatawag na Preventive Maintenance Schedule or Services. Hindi lang siya simpleng change oil. Ang kailangan ng sasakyan natin, hindi lang change oil. So kinakailangan po ng tinatawag na PMS or Preventive Maintenance Services. Essential po ito for the overall health and longevity of your vehicle. Kung gusto natin na tumatagal pa ito, nagiging healthy ang sasakyan natin, tumagal siya, kinakailangan nitong preventive maintenance services na ito. Para nang sa gayon na may maintain yung magandang takbo niya, mas tumatagal siya. Likewise, every aspect of our life needs regular and intentional maintenance. Ganon din naman po sa buhay natin. Kung gusto pa nating tumagal, kinakailangan natin ng spiritual PMS na ito. Napaka-importante po nitong preventive maintenance na ito, na services, para malaman natin ano yung hindi gumagana, ano yung dapat natin na maintain dito, paano natin aayusin ito. Bakit? Pwede po kasing patuloy kang tumatakbo, may problema ka na pala. Tumatakbo, kulang-kulang na yung oil. Tumatakbo, may mga sira na kung saan ang mahirap nito dahil hindi natin na-prevent siya, habang tumatakbo ka, mangyari yon. O kaya nasa panahon na may importante kang gagawin, nangyari yung pagkasirang yon. Mahihinto ka ngayon. Ang masakit nito, hindi lang mahihinto, baka madisgrasya ka o baka makadisgrasya ka. Ito ang nangyayari sa buhay ng isang tao. Sa kagustuhan niya na kumilos ng kumilos, magtrabaho ng magtrabaho, nakalimutan niya na ma-maintain yung dapat na ma-maintain sa kanyang buhay. At may isang bagay na dapat nating ma-maintain na kung saan kapag ito ang nawala, sigurado marami ang mawawala. Ulitin ko, may isang bagay na kung saan kinakailangan natin ma-maintain sa ating buhay, na kung saan kapag ito ay nawala, maraming mawawala. Na kapag ito ay nasira, mas maraming masisira sa atin. Pwede naman tayong tumakbo nito. Kaya lang eventually, kapag hindi natin naagapan ito, yung pagkasirang ito, kilos tayo ng kilos, hanggang sa unti-unti na siyang mawasak at madadawit yung napakaraming mga importanteng bagay sa ating buhay. Ano po yon? Yun yung ating puso. Napaka-importante
ng pusong yan. So pwede ba may problema ka sa puso pero kilos ka pa rin ng kilos na hindi mo naiintindihan o hindi mo nalalaman na may problema na pala ito? Yes. Sa dami ng tao na gumagawa niyan. At eventually, nabibigla na lang siya. O kaya nagugulat na lang siya. Someone said, I'd rather have a broken arm than a broken heart. I'd rather have a broken arm than a broken heart. Why? Because it's hard asking someone with a broken heart to fall in love again. Mahirap na sabihin sa isang tao na magmahal na kung saan sira naman ang kanyang puso. Paano gagamitin ng isang bagay na kung saan sira naman? At kapag ito yung patuloy na nasira sa atin, napaka-importante po na kung saan dapat na atin itong malaman, ma-prevent natin ng maaga kasi nga ang daming idadamay nito. Tinamaan lang yung puso, damay ang iba't ibang parte ng ating buhay, damay ang lahat sa ating buhay. That's why in our text today has been recorded in God's Word. In fact, itong pag-uusapan natin ngayon, itong text natin, it is a prophetic word, it is a preventive word, and it is a prescriptive word. Ulitin ko po, itong text natin ngayon, it is a prophetic word. Magbibigay ito ng warning sa atin. Pagpapala ang isang magandang paalala. Pagpapala ito. So that's why itong text natin ay prophetic. It is also preventive. Bago pa man mangyari, ay nape-prevent na. Prevention is better than cure. It is also prescriptive. Na malay natin, tayo din ay dumadaan dito sa sitwasyon na ito. Paano natin, nandoon na tayo Paano natin magagamot ito? Paano natin maaayos ito? At paano mape-prevent yung mas matindi pang epekto nito sa ating buhay? I want you to open your Bible with me in Revelation chapter 2, verses 4 hanggang 5. Revelation chapter 2, verses 4 hanggang 5. Verse 4, but I have this against you. You have departed from your first love. Sabi nga po natin, first love. But I have this against you. You have departed from your first love. Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Do the deeds you did at first. Uy, pangalawang first na yon. Do the deeds you did at the first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. That is, if you do not repent. So sabi dito, I have this against you. You have departed from your first love. Sa ibang translation, you have forsaken your first love. So mapapansin natin that the word forsaken or the word left in the Greek, ang ibig sabihin po niyan sa Greek ay aphiemi. Itong aphiemi na ito, it means to leave, iwan, forsake, depart. Ibig sabihin, ito ay sadya na pag-iwan, sadya na pag-alis. So this is not, listen to this is not a lost love. Hindi lang po ito simpleng nawalang pag-ibig, but ito ay iniwang pag-ibig. May resemblance siya, pero malaki ang pinagkaiba niya. May mga bagay na nawala kasi kinuha. Pero may mga bagay na nawala kasi iniwan mo. Ito yung problema nila. This is not a lost love. This is a left love. Forsaken. Departed. But there is a powerful insight to be learned here. Mapapansin natin that mere works are not enough to please the Lord. Yung mga ginagawa natin, hindi enough yon para ma-please ang ating Panginoon. Why? Because He wants more than outward compliance. What Jesus wants is a heart that is changed. That is why, mapapansin natin in verses 2 and 3, aatras lang tayo ng konti doon. Jesus is commending them. Di ba may praise? Dito, pinipraise ni Lord sila sa magandang ginawa nila at ginagawa nila. Verses 2 and 3. Ang dami nilang ginagawang maganda dito.
But mere works are not enough to please the Lord. Why? Kinorek nila ni Lord itong church na ito sa Ephesus in verses 4 and 5. Magandang ginagawa. I don't know if nandito yung may isang nagtanong sa page ko at sinabi niya na bakit puro mali na lang ang nakikita nila sa akin. Okay? Kaya lang kinakailangan, kumbaga mag-root cause analysis ka muna eh. So baka may problema, pwedeng totoo, mahirap din. Kaya importante, nag-root cause analysis para hindi tayo judgmental. Na ito ka kasi, ganito ka kasi. Nakuha natin yon. Pwedeng totoo naman na talagang puro mali ang nakikita. Pero baka may maganda namang ginagawa pero hindi nakikita. Pwede naman mangyari yon. Pero kasi dito sa passage natin ngayon, makikita natin na may nakita naman maganda si Lord sa kanila eh. Verses 2 and 3. Kaya lang, sabi nga po natin, kaya lang. Kahit na marami kang magandang ginagawa, kung tinamaan nga yung pinaka-importante, bukas makalawa, hindi mo na rin magagawa yun. Nakuha po natin. Kaya yung first things first, ito ibig natin sabihin. Na, sige, kilos ka ng kilos, may problema na pala puso mo. Bukas wala ka nang ikikilos. Ito yung sinasabi ni Lord sa kanila. Hindi ko napapansin na wala kang ginagawa. Ang problema, hindi mo ginagawa yung pinaka-importante. Pwede tayo magtampo kay Lord. Bakit mo pinapagalitan ng ganyan? May ginagawa naman ako para sa iyo eh. Hindi naman yung issue yung ginagawa mo para sa akin. Ang issue dito yung hindi mo ginagawa na mas importante. Kasi ayaw kitang mawala. Kaya nga minsan may nire-review ako dito sa atin eh. Hindi dahil sa pinapahiya kita or what. Minsan sa simpleng pagkain. Ay, gusto pa kita makasama na maglingkod kay Lord. So don't get me wrong. Nakuha po natin, ganun yung sinasabi ni Lord sa kanila. Hindi sa wala kang ginagawa, ang ganda nga ng ginawa mo eh. Kaya lang ang problema, lahat ng magagandang ginagawa mo ngayon, hindi mo na magagawa yung bukas dahil sa hindi mo ginagawang tama ngayon. That's why mere works are not enough to please the Lord. He wants more than outward compliance. What Jesus wants is a heart that is changed. Verse 4, but I have this against you. You have departed from your first love. You have forsaken your first love. So after good things, Christ commends them. Ibig sabihin, after ni Lord na makita, yung magandang ginagawa nila, wala namang problema dun sa magandang ginagawa. Ulitin ko, ang malaking problema dahil may hindi ka tamang ginagawa na maaapektuhan yung magandang ginagawa mo eventually. At bukas makalawa, wala ka nang magagawa. Remember that God knows all that we do. Alam po ni Lord lahat ng mga sakripisyo natin sa buhay. However, listen to this, there is an old saying which says, the good is ever the enemy of the best. The good is ever the enemy of the best. Maganda pa sana mangyayari sa atin bukas, kaya lang na-enjoy mo na yung magandang ginagawa mo ngayon. Wala na akong hinihiling pa sa buhay. Yun yung lagi ko sinabi, tigil-tigilan mo yan. Yung mga ganyan na, wala na akong mahihiling pa sa buhay, okay na ako dito. Ikaw, may nangangailangan pang iba eh. Wala ka na mahihiling? Marami na bang taon nakakilala na ba lahat kay Lord? O di may mahihiling ka pa na, Lord, makakilala po yung nanay at tatay ko kay Lord. Na sana, Lord, salamat po Panginoon dahil pinagpapala mo ako ngayon, pero pwede po ba, Lord, pagpalain mo pa po ako para maging pagpapala rin ako sa iba? Kaya lang minsan, hindi na mararanasan ng isang tao yung best niya kasi nasanay na siya sa good. The good is ever the enemy of the best. Good yung ginagawa nila, kaya lang yung best iniwan nila. Ulitin ko, yung good ginagawa nila, kaya lang yung best iniwan nila. Ito yung first love. Yung first love ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. But alam mo ba, maaring ito rin ang pinakamatinding bangungot na maaring mangyari sa tao once na ito ay mawala sa kanya. Because Christian life is basically a love affair with the Lord Jesus Christ. Kapag ito pa ang nawala, maraming mawawala.
And these people are guilty of a sin that is sometimes hard to forget. Ulitin ko. These people is guilty of a sin that is hard to detect. Ito ay kasalanan, yung nagawa nila. Ito, malaking problema. Guilty sila sa napakalaking problema na kung saan napakahirap ma-detect. Why? Paano ko nasabing mahirap ma-detect? Ang ganda ng ginagawa ko. Ang dami kong ginagawa maganda eh. Natatrabaho naman ako. Ang dami kong ginagawa. Minsan katatrabaho mo, nakalimutan mo na magpa-check up. Na kung saan, magugulat na lang tayo. Sabi ko nga nangangarap ka ng 10 years. Yung lakas mo pang 3 years lang. Paano ka aabot sa pangarap mo? Kaya nga napaka-importante, nangangarap tayo ng ganyang kahaba. Sana, sinasabayan natin, mayroon din sana tayong, alam mo yon, may physical goal din sana tayo, may health goal din sana tayo. Kasi pangarap mo 5 years, yung buhay mo pang 1 year. Ano yun, hindi siya ang pumapantay eh. Nakuha po natin siya, kaya lang may tendency na pababayaan natin yan, yung mga importanteng bagay, kasi may ginagawa naman tayo ngayon. Drive ka ng drive tayo ng drive, pero nakalimutan natin, may malaking problema yung sasakyan natin. Pero kat nagagamit ko pa naman, okay pa naman. Okay ba naman, kung madisgrasya ka, mahirap kung makadisgrasya ka. Kaya lang sa kagustuhan nating umarangkada sa buhay, nakalimutan na natin yung mga mas importante pa sa atin. Now, by His amazing grace, there is still hope for those who have abandoned their first love. Ang kagandahan, dahil mahal tayo ng Panginoon, dahil mahal sila ng Panginoon, gumawa si Lord ng paraan para lang sa gayon, paano ito maaayos. Verse 5 gives 3 ways to restore your first love. Dito sa verse 5 na ito, 3 bagay, paano natin mare-restore itong first love na ito. Okay? Number 1, okay, samahan niyo po ako sa ating topic ngayong araw na ito, entitled First Love. 3 ways to restore your first love. Lahat po ng ready at excited na ngayon, magsabi nga po ng malakas na amen. Paano natin mare-restore itong pinaka-importanting bagay na ito? Para nang sa gayon, hindi tayo magtapos ng hindi maganda, kundi makapagpatuloy pa tayo ng mas maganda. First love. 3 ways to restore your first love. Number 1, in verse 5. Therefore, ito na. Sinabi ni Lord yung magandang ginagawa nila. Ganda no? Tawag dito sa counseling ay sandwich principle. Sinabi yung maganda, sinabi yung hindi maganda, yung problema, tapos sinabi pa paano gagawin. Dito. Positive, negative, positive. 3 ways to restore your first love. Ito na, verse 5. Therefore, remember from what high state you have fallen. Remember from what high state you have fallen. First way to restore your first love is remember. Sabi nga po natin, remember. May aalalahanin tayo. So it means, dito sa passage na ito, it means keep on remembering. Parang sinabi natin, Matthew 6:33, yung structure ng Greek, na yung grammar doon, ay keep on seeking. Dito naman, ang structure ng grammar dito, ng Greek dito, ay keep on remembering. It is the Greek word means to remember, recollect, to call to mind. It denotes continual action. Continual action, dapat patuloy na ginagawa, patuloy na pag-aalala. So Jesus commanded this fallen church to remember. Ang ulitin ko, ang ibig sabihin, continual action or keep on remembering. It is a perpetual recollection. Keep remembering what the Lord has done for you. Kaya nga napaka-importante ng communion. Every time tayo ay nagko-communion, every Ignite natin, every last Tuesday, online lang naman yon. Di ba ang communion, ibig sabihin, alalahanin mo, ito ay pag-aalala, it means commemoration. Do this in remembrance of me. Sabi ni Jesus Christ. Keep on remembering. Keep on remembering what the Lord has done for you. Kasi kapag nakalimutan natin ito, maniwala po kayo mga kapatid, mahirap na karamdaman yan yung makalimot. Ito mahirap. Ang mahirap, hindi lang yung masaktan ka nagkamali sa yung isang tao. Ang mahirap yung kalimutan ka na.
ng isang tao. Kaya nga pagdating sa pagmamahal natin kay Lord, great commandment pa lang mga kapatid. Love the Lord your God. Hindi lang naman with all your heart eh. May nakalagay din doon with all your mind. So importante kay Lord, naaalala pa rin natin siya. Naaalala pa rin natin yung ginawa niya. So keep on remembering, kung gusto natin ma-restore itong first love na ito, itong matinding pagmamahal na ito sa ating Panginoon, kinakailangan may aalalahanin ka. Nakuha po natin yun, napaka-importante ng aalalahanin. May isang counseling na kung saan siguro lumapit sa akin mga 8 years ago, na nagkaroon ng problema yung marriage nila. Talaga naman nagkasala yung kanyang asawa. Pero handa naman siyang patawarin. At nagkaroon na ng reconciliation eh. Pero sinabi niya, ito yung problema niya. Pwede kasi magkaroon ng, sabi natin, reconciliation, pero bakit ganun pa rin nararamdaman ko? Ba't parang puot na puot pa rin ako sa kanya? Parang nagagalit pa rin ako sa kanya. Parang ito pa rin. Kasi sabi ko, ito na, root cause analysis ulit. Buti na lang, alam mo yon, nandoon naman talaga yung forgiveness. Kaya lang daw, naaalala niya pa rin yung ginawa sa kanya. Okay, alam mo gagawin mo? Alalahanin mo rin yung maganda niyang ginawa sa'yo. Kasi may nakalimutan ka na, naalala mo na lang yung huling pangit na nangyari. Pero nakalimutan mo na may maganda pa rin siyang ginawa sa'yo. So, para mapanumbalik yun, makakatulong ito, isang napaka-importanting paraan lang naman siya. Pero napaka-importante. Alalahanin mo yung magandang ginawa. Kasi yun ang nawala. Ganito din kay Lord. Remember the heights. Remember from what high state you have fallen. May mga bagay na gusto mong ma-revive, remember. Paano ka pinatawad ni Lord nun? Ano magandang ginawa sa atin ng Panginoon? Keep on remembering. Second, it means remember your spiritual status. Sa pag-alala natin, alalahanin natin yung spiritual status natin. Kaya nga, from where? From what high you have fallen, yung sinabi dito. This is the Greek word, pothen. It means state or dignity. Spiritual status is in view rather than physical position. Hindi siya yung ilang meters, gano'ng kataas ka nahulog, ilang floors. Hindi ganito siya. Hindi siya position, but spiritual status. Kumusta yung pagka-in-love mo kay Lord dati? Kumusta dati yung kagustuhan mo na excited kang umattend ng church, excited kang manalangin? So the first way to restore your first love is to remember from where they had fallen. Ano yung mga bagay na nawala sa akin? Yun, mamaya pag-usapan natin yon. Remember this, some things you should remember. May mga bagay, I don't want you to forget this. There are times that when looking back is dangerous. May mga sitwasyon po sa buhay natin na yung paglingon ay napaka-delikado. Di ba may tinuturo din naman ng Bible, mahirap yung lingon ka ng lingon tapos may goal ka. Paano mo maaayos yung ginagawa mong tatanim o pagpo-plow ng land? Kung tingin ka ng tingin pabalik, baka hindi ka na makatapos yan. So some things, tandaan natin, there are times when looking back is dangerous. But there are times when forgetting can be dangerous. Meron din sitwasyon na kung saan mas mahirap yung kalimutan mo. So some things you should remember. Kaya nga sinabi ni Steve Lawson, memory is the handmaid of revival. Memory is the handmaid of revival. Maraming panahon sa buhay ko na nasa sabihin na natin, na pinakamababang sitwasyon ako ng aking buhay. Ang naging solusyon, alalahanin ko yung ginawa sa akin ni Lord noon. Halimbawa, bagsak na bagsak ka ngayon. Paano ko inangat ni Lord dati? Paano ko tinulungan ni Lord dati? Noong nasa ganito akong sitwasyon. Paano ko pinatawad ni Lord dati? Anong ginawa sa akin ng Panginoon dati? So napaka-importante, gaya ng dati. Napaka-importante na alalahanin natin ng Panginoon. So it means, keep on remembering. And then remember your spiritual status. So hindi lang ito basta pag-alaala, but He wants them to remember that moment when they came to know Him
remember the heights from which you have fallen. Kasi ito ang meaning ng first love. It is an excitement and extravagance. Yung excited ka, yung napaka-extravagant mo pagdating sa pag-worship kay Lord, hindi ka mahiya. Ay, pataas-taas ng kamay. Hindi ka mahiya doon kasi kay Lord mo tinataas yung kamay mo eh. Hindi ka mahiya na marinig yung tinig mo kapag kay Lord mo ginagawa. Extravagant. Napaka-generous pagdating kay Lord. Hindi nakakalimutan ng Panginoon. Handang magpatipatot panabla pagdating sa Panginoon. Kaya ka nga umabot dito eh, dahil doon sa extravagance na yan na practice mo eh. Kaya minsan, yun lang kaya humihinto na yung growth ng isang tao dahil hininto niya yung tamang magagandang ginagawa niya. Pagpapatuloy natin mamaya yan. Dahil yan yung huling-huli na binanggit dito sa passage na ito. So some of us need to remember, we have been saved so long that we have lost the thrill of those early days. Itong problema na kung saan nung nag-strategize kami ng leadership nung nakaraan o madalas nung mga nakaraang linggo-linggo na ginagawa namin. Sinabi ko sa kanila, mahirap minsan dahil sa tagal nating mga mananampalataya, parang nakasanayan na lang natin, naging mechanical na lang ang mga bagay-bagay. Dahil nasanay na tayo ng ganito. Dahil nasanay na tayo magkakasama, nakalimutan na natin umabot sa iba. Minsan nga, nag-prayer of 3 ka, wala ka nang maalala eh, na iwiwin mo na kung saan hindi pa mananampalataya. And dami-daming tao sa mundo. Nakuha po natin, nakalimutan natin na yung thrill na iyon. At may tendency na magsawa na tayo. O kaya makalimutan na natin yung ang mahirap, yung importante pa nakalimutan. Kaya nga kinakailangan maalala natin siya. For example, mamaya ako nababanggitin yun. Yung napaka-importanting example na yon. Alam niyo po ba, naaalala mo pa ba no kung saan nakilala mo ang Panginoon, naintindi ng problema mo, ang bigat-bigat ng mga pinagdaanan mo, ang bigat ng kasalanan, ang bigat ng sitwasyon? Naaalala mo pa ba nung kung saan unang beses mo nabanggit ng seryoso yung pangalang Jesus? At talagang di mo mapigilan na ikaw ay mapaiyak. Can you remember when your heart was tender and you felt at home in the altar talking to Him? Can you remember? Na ang lambot-lambot ng puso natin, hindi na kinakailangan pag itulak ng worship leader para pumalakpak at kumanta para sa Panginoon. Hindi na kinakailangan para nagmamakaawa pa. Para nang sa gayon, kumanta, umawit. Hindi na kinakailangan pa magmakaawa. Yung nagcha-challenge ng giving, magpipray ng giving. Dahil nagpo-flow siya sa puso natin, yung generosity, dahil naging generous naman natin sa atin ng Panginoon in the first place. Kaya yung mga importanteng bagay na yon, kailangan na ibabalik. Kaya nga umusad eh. Dahil sa mga magagandang ginawang yon, can you remember? So take a minute and reflect how it used to be. Can you honestly say that you're still head over heels in love with Jesus today? Sabi nga po natin, remember. Aalalahanin mo. Again, memory is the handmaid of revival. Gusto natin ma-revive, ma-refresh, napaka-importante nitong sinabi ni Lord. Remember the height from which you have fallen. Pangalawa, sabi dito, therefore remember from what high state you have fallen and repent. Sabi nga po natin, repent. Napaka-importante po ng repentance dahil dito sa passage na ito, it means metanoeo. Itong metanoeo na ito na sinasabi ni Jesus dito, para sila ay maayos, tingnan niyo po maigi, it means to undergo a change in frame of mind. Change in frame of mind and feeling. To repent, to make change of principle and practice. Means also to reform. So this word means change of the frame of mind. To change one's decision. To change one's purpose. Ito ngayon maganda. How to repent genuinely. Paano ba talaga yung totoong repentance? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? First, ang ibig sabihin po nito dito sa passage natin ngayon, na ine-expect ni Jesus Christ, di ba sinabi natin, itong word na ito ay prophetic, it is also preventive, and it is also prescriptive. Prophetic, nagbibigay ng warning. Preventive, kapag
hindi naman nangyayari sa akin yan ngayon. Di maganda mapiprevent na wag mangyari sa'yo bukas. But it's also prescriptive. Kung nararanasan mo na ito, paano ka gagaling dito? So how to repent genuinely? First, change your mindset. Kaya nga dun sa Greek dito, it means frame of mind. It means mindset. It is essentially the same, yung frame of mind, yung mindset. It means, it refers to a person's mental attitude or outlook, how they think and feel about something. Ito yung mental attitude natin. Ito yung mental outlook natin. Ito yung pananaw natin sa buhay. Kaya nga sinabi in Philippians chapter 2 verse 5, have the same mindset as Jesus Christ. Have the same mindset as Christ Jesus. Kasi kinakailangan, meron tayong pattern. Hindi pattern ng sarili. Hindi, gagawa ko ng pattern ng mindset ko. Hindi. Ang gagayahin pala natin na frame of mind, na mindset, walang iba kundi si Lord. That's why the Bible is the final authority of our faith and conduct. Kahit may naipasa sa'yo ng kapamaraanan, paano mo didisiplinahin ang anak mo kapag hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, ito lagi yung frame natin. At dito lagi yung pinaka-final authority natin. Kahit na may practice tayo na nakasanayan, pag hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, dapat dito yung pamantayan. Kahit may practice tayo sa Pilipinas, pero hindi yun nasa constitution sa ibang bansa, susundin mo yung constitution kung ano meron dun sa ibang bansa. Para makapag-work ka ng maayos. Para nang sa gayon, maging matagumpay tayo sa ating ginagawa at huwag tayong mapahamak. Ganon din sa buhay ng isang tao. Ang diretso, ang pinaka-foundation natin ng ating ginagawa, walang iba, kundi ang salita ng ating Panginoon. Kundi ang ating Panginoon. Have the same mindset as Christ Jesus. Kapag hindi na Christ-like yung ginagawa, gagayahin mo yon para mag-work yung buhay natin. Change your mindset. That's why someone said, if you can build a muscle, you can build a mindset. Kung kaya natin mag-build ng muscle, kaya din naman natin mag-build ng mindset. Kaya naging ganito yung mindset ng isang tao, baka kasi yung mga set of friends natin, ay ganito rin mag-isip. Kasi nakakahawa ang pag-iisip. O kaya naman baka na-raise tayo sa isang family. For example, bakit ganyan ang setup ng isip natin? Kasi baka ganyan ang setup sa family. Hindi financially literate, o kaya naman walang maayos na moral compass. Okay lang naman yan. Mithit ka ng humithit dyan. Kasi ganun yung nakikita. Sa pamilya, ganun ginagawa ng nanay, ganun ginagawa ng tatay, ganun ginagawa ng kapatid at mga kapitbahay. So, nakapag-form ng ganitong klaseng mindset sa kanya. Kaya nga hindi porket ganito na tayo habang buhay. Huwag ka maniwala doon. Pwedeng magbago. Sabihin nga po natin sa katabi natin, pwedeng magbago. Mahirap nga lang. Siyempre ganun talaga. But if you can build a muscle, sino sa atin dito patpatin dati? O, di ba? O ngayon, di ba? Tindi. Ganda ng muscle. O sino sa atin dito sobrang payat? Dati, pero ngayon, healthy. Kaya naman pala eh. Nakapag-build ka nga ng ganyan timbang eh. Nakapag-build nga tayo ng ganyan, so kaya ayusin ang isip. Ito yung sinasabi ni Lord. Kaya kayo nagkaganyan, baka kung ano-ano na pinanood ninyo sa social media. Baka kung ano-ano na napakinggan natin. Na kung saan hindi na siya sang-ayon dito. Hindi na katulad ng frame ng pag-iisip at pamumuhay ng ating Panginoon. Baka ganito na kasi yung kulturang kinalalagyan ninyo. Ang problema, baka mahawa tayo. Makapag-form tayo ng hindi magandang mindset. So baka kaya kayo nagkaganyan kung sino-sino na yung kausap natin at nawala na yung pinaka-importante. Ang ibig sabihin dyan, pag binago mo yan, repentance. Pangalawa, it means change your set of actions. Kaya nga sinabi natin, di ba, itong metanoeo na ito, to undergo a change in frame of mind. But it is also to make change in principle and practice. Yun pala ang ibig sabihin ng repent. Change your mindset and change your set of actions. Kasi mga kapatid, repentance includes confession of sin with a view to stopping the bad behavior so it can be replaced with what
was right. So, ibig sabihin lang nito, stop and start. Ang ibig sabihin dito ni Lord na repent, yung may ihihinto ka na mali at may sisimulan ka na tama. Kasi kapag may hininto lang tayo na mali, wala tayong sinimulan na tama, mali pa rin siya. Hindi tayo makakapag-build ng maayos na mindset. Kasi, halimbawa, hindi mo lang ginawa ito. O, wag kang puro tulog. O yan, gumising ka naman. Tumulala ka lang naman. Wala ka namang ginawang tama. Hindi siya repentance. Ang repentance, may ni-stop ka, pero may sisimulan ka. Ito naging pangkaraniwan na pagkakamali. Kaya, bakit hindi pa rin nababago ang buhay ko? Hindi ko naman na ginagawa ito. Ang problema nga, may hindi ka na ginagawa, pero may hindi ka rin ginawa na tama. I'm sorry. Okay. Tapos ng sorry. Nag-iiyak. Hindi sapat ang iyak. Pwedeng umiyak. Okay lang umiyak. Ginagamit ni Lord ang emotion natin. Ba't magkaiba yung cry sa ka-change? May nag-change na nag-cry, pero may nag-change na hindi naman nag-cry. Ang bottom line niyan lahat, umiyak ka o hindi, maglumpasay ka o hindi, matumba ka o hindi. Kapag ikaw ay nagre-repent, ang importante doon, yung change. That's why, honestly, I don't trust mere words. But I never doubt pattern of actions. Sa tagal ko po sa leadership, I don't trust mere words. Magbabago na po ako, okay. 50%, okay. But titignan ko, totoo ba yung ginawa niya? Kasi pwede ngayong araw na ito di ba? Sabi sa'yo ng nakasakit sa'yo, pasensya na ha, nasaktan kita. Binigyan ka ng bulaklak, in love ka naman. Di ba? Okay yun. Huwag ka naman, di ba? Tanggapin mo lang. Ba't hindi pa doon natatapos? After niyan, baka wala na naman. Gagawin, puro pananakit na naman ang gagawin. Importante kasi doon, hindi lang yung first action, kundi pattern of actions. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Hindi lang minsan ginawa. Mahirap, okay yun minsan ka gumawa ka ng tama, maganda yung unang action na yan Pero malalaman mo na nakakapag-build ka na ng tama kapag lagi mo na siyang ginagawa. O kaya, sabihin na natin, nagkamali ka tapos pero bumabalik ka dun sa tamang ginagawa mo, nagbi-build ka na ng maayos na mindset nun. Because if you can build muscle, you can also build mindset. Repentance. Yung pala ang repentance. Change of mindset and change of set of actions. So wag na lang sa iba, sa atin na lang personally. Halimbawa, may gusto tayong baguhin sa buhay natin. Babaguhin yung takbo ng isip natin. And then babaguhin natin, malalaman natin na nagrepent talaga tayo sa old ways natin, ng pamumuhay natin. Kapag may bukod sa binago yung isip, Lord, patawarin mo po ako. Pero pinapakita niya sa aksyon, iyon, nagbabasa na ulit ng Bible, natin na sa church, yung palamura dati, pinipigilan na, una sa isip na lang. Pangalawa, nawawala na sa isip, yung hindi maganda. Kasi nga, nagbibuild ka. Nakuha po natin yon. Hindi naman agad-agad yung iba Pero alam mo, nagre-repent yung tao. Alam mo, nag-repent yung tao kasi pinaglalabanan niya at nagbibuild siya ng panibagong culture sa buhay niya, sa isip niya. And that's repentance. Change of mindset and change of set of actions. Kaya napaka-importante ng pattern of actions na yon. Tandaan, hanggat hindi nababago ang takbo ng isip mo, hindi mababago ang takbo ng buhay mo. Hanggat hindi nababago ang takbo ng isip natin, hindi mababago yung takbo ng buhay natin. So babaguhin yung takbo ng isip. Tapos babaguhin yung takbo ng buhay natin, malalaman natin, then that's repentance. At doon na magsisimula, doon na sisibol yung magagandang mga bagay na pwedeng mangyari sa iyong buhay. So hindi lang ito pananakot na ginagawa ni Lord. Kasi may gustong sumibol sa atin ng Panginoon. May gustong tumubo ulit ang Panginoon sa atin. That's why ganito ka-powerful ang repentance. Kaya nga si John the Baptist, nung una siya nag-preach, diba? Nung piniprepare niya si Jesus Christ, repent. Unang preaching ni Jesus Christ, repent. Minsan ang tingin natin, nakakatakot. Yes, may part na nakakatakot, but tignan natin na maganda rin to.
Kasi gusto ng Panginoon talaga maayos yung buhay natin. Ulitin ko, hanggat hindi nababago ang takbo ng isip natin, hindi mabago ang takbo ng buhay natin. Kaya ito yung sinasabi ni Lord. Gusto mong ma-restore? Repent. Change your mindset and change your set of mind. Last but not the least, ito yung karugtong nitong sinasabi natin na repentance. Sinabi dito, therefore remember from what high state you have fallen and repent. Do the deed you did at first. Do the deeds you did at first. Number 3 is repeat. Sabi nga po natin, repeat. Hindi ka lang may bagong gagawin, kundi may gagawin ka na tama na ginagawa mo dati, na hindi mo na ginagawa ngayon. Do the deeds you did at first. Hindi lang pala ako may bagong gagawin. May gagawin din ako na hindi ko na ginagawa ngayon, na ginawa ko dati. So the first, ito po mga kapatid, yung first dito sa passage natin. Di ba sinabi, you have forsaken your first love. Unang first. Pangalawa, do the deeds you did at first. Kaya nga sa mga literal translations, for example, sa New King James Version, do the first works. Do the first works. So, 3 ways to restore your first love. Repeat. Ito maganda dito. Pakinggan niyo po maigi. This is not a call to more activities. Hindi ito sinasabi ni Lord para ma-revive ka, para ma-restore ka, dapat gumawa ka na napakarami. Kasi ganito sa mundo, di ba yung pinag-aralan natin noong nakaraan, ganito yung naging status symbol sa mundo. Mas marami kang ginagawa, mas mukhang okay ka. Di, para magmukhang okay ako, mas mukhang na-revive ako, sumipag ako, lahat gagawin ko. Para mangyari magaling. Kaya lang hindi. Hindi ito yung sinasabi ni Lord. This is not a call to more activities. Why? Bakit? Ang ibig sabihin nitong first works na ito, yung deeds na ito, you did at first, na sinasabi dito sa passage na ito, is not a call for more activities. Why? Because they have plenty of that. Nung kinurek sila ng Panginoon, ang dami nilang ginagawa nun. Tignan niyo po, verses 2 and 3. I know your deeds. Di ba? Ang dami nilang ginagawa dati. I know your deeds. Your hard work. And your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people. And that you have tested those who claim to be apostles but are not. And have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name. And have not grown weary. Pagdating ng verse 4, verse 5, but I have this against you. Yun lang. Di ba? Ang daming ginagawa sa verses 2 and 3. Ano yung mga ginagawa nila? Mapapansin natin that they were active in ministry. Aktibo sa ministry. So pwede palang active ka, pero pawasak na yung puso mo. Number 2, they were doctrinally sound. Ang dami nilang pinataod dito. Basa. Na tagpuan nila na mga kulto tong mga to. You have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. They were doctrinally sound. Ang dami ko pong kakilala nito. Dami nilang ginagawa. Backslider na ngayon. Ang gagaling dati pagdating sa apologetics, although hindi nga malito. Pero ngayon, mga atheist na. Di pa ako nagbibiro. They were committed believers. Ito mga to, ito sa Ephesus, committed pa rin sila. You have persevered and have endured hardship for my name. Ang daming pagsubok ng pinagdaanan para sa pananampalataya and have not grown weary. So active. Ito nga yung sinasabi natin. Ito nga, hindi sila nangihina, Ginagawa pa rin nila. But I have this against you, sabi ni Lord. You have forsaken your first love. Kaya sinabi dito, do the first works. Yung first na ginawa, ngayon, ito nga yung maganda. What does the Lord mean? And how does this apply to us? Ano ibig sabihin dito ni Lord? Do the first works. Or do the deeds you did at first. Hindi pala dagdagan ng maraming ginagawa. Kundi may ginagawa ka na nakalimutan mong importante, na ginagawa mo dati, ibalik mo yun. Na yung mga bagay na dapat kang ulitin.
Kaya may mga Christians na gusto nila ma-revive ang buhay nila, minsan, baka may hindi ka ginagawang tama na dapat mong gawin ngayon na bago. O kaya, kung hindi naman yun, baka may tama kang ginagawa dati na nakalimutan mo na. Na hindi mo na ginagawa ngayon, na yun pala yung first love mo. Pagdating sa ating Panginoon, anong ibig sabihin nito? Yung first na binanggit dito is the Greek word protos. Para malaman natin, hindi yung, mahirap kasi yung hindi dinadiagnose yung problema, tapos naglagay tayo ng prescription, eto gamot, eto gamot, eto gamot. Hindi naman yun yung sakit. Ang sakit dito, itong protos na ito yung pinapagawa ulit. It means first in time. Problema kasi, dati first in time si Jesus sa inyo. Dahil siguro magagaling na kayo. Master na ninyo yan. Hindi na kayo nagde-devotion siguro. Master mo na yan eh. Di ba may doctorate ka dyan? Di ba matin ka ng Bible study dyan dati? Di ba may certificate ka dyan? O, di master mo na. Una-unahin si Lord. Kaya lang dito, yung nakalimutan nila, itong protos. First in time. Place it. First in rank. First in place. First in order. Kaya nga dito binabalik tayo sa first na to. First day of the week. Binibigyan na ng time si Lord sa pananambahan. Hindi kinakalimutan. Sa kapirahan. Kaya may first fruits na tinatawag. Yung extravagant na giving every year. Pagdating sa Panginoon, hindi lang giving, extravagant na giving. Yung gagawin para mawasak yung matinding kahirapan o mawasak yung greediness sa isang tao at naaalala ulit sa Panginoon. First in dignity, first in importance, chief principle, most important. So it clearly looks back to the beginning of a Christian life. Yung sinasabi dito, hindi yung ginawa mo nung may doctorate ka na o nakakuha ka na ng master's degree o kaya nakakuha ka ng certificate. Ano itong ginawa mo before mo tinapos yan, sandamakmak na certificate na yan, paano ka nagsimula kay Lord? Dahil yun din ang pwede magpatuloy sa'yo. So Jesus says to do the works you did at first. Dalawang tanong na makakatulong sa atin kung ano ang dapat nating uulitin. Ulitin ko, dalawang tanong na makakatulong sa atin kung ano ang dapat nating uulitin. Pagdating dito, sinasabi ni Lord, first, what did you do when you first started with God? Ano yung ginawa mo nung nagsimula ka kay Lord? O di ba, Lord, patawarin mo po ako, yusin mo po buhay ko, di ba nanalangin ka? Di ba inuna mo si Lord na hingan ng tawad, ng direksyon? So go back to the basics. Pray. Read your Bible again. Worship. Mahirap kasi yung sa Spotify mo kung ano-ano na yung mga trending na kanta ngayon, na nakakalungkot, na masyadong masaya. Wala naman problema kung di naman demonic yan. Nakula natin, wala problema dyan. Walang problema, baka wala na yung awit mo pagdating kay Lord. Boring na sa'yo. Ang mga Christian music. Fellowship. Pakikipag kapwa Kristiyano natin, makasama natin sa mga mananampalataya, pagsiserve, nakuha po natin yon. So napaka-importante nito. Ano yung mga bagay na kung saan dapat mo ulitin? What did you do when you first started with God? Pangalawang tanong, what did you do when you first fell in love with God? Diba? Nagsimula ka kay Lord, nanalangin ka. Pagtapos mo manalangin, kinuha mo agad Bible mo. O kaya naghanap ka agad ng mapapakinggan na Word of God. What did you do when you first fell in love with God? Nung una ka na in love kay Lord, anong ginawa mo? Nagbasa ka ng Bible, nakinig ka ng salita ng Diyos, naghanap ka agad ng Christian music para ma-worship natin ang Panginoon. So the first works are whatever you did when you love Christ at first. Ito yung ginawa natin. That's why Rick Renner once said, patungkol dito sa passage na ito, Jesus commanded them to return to their first works. He was referring to the words, deeds, and activities that characterizes the Ephesian congregation at the beginning of their spiritual journey when they first fell in love with Jesus Christ. Hindi ito yung mga ginagawa nila. Active sila sa ministry.
Nakuha po natin yun. Grabe. Yung kanilang napaka-doctrinal ni sound nila at that time. Matindi yung pagtsatsaga nila, yung endurance nila kay Lord. Tama yun, sinabi naman ni Lord. But I have this against you. Kalimutan mo. You have forsaken your first love. Napansin niyo po dito sa passage na ito, walang sinabi si Lord specifically kung ano yung first works na yon. Napansin niyo po? Walang binanggit eh. Ang sinabi lang ni Lord, do the deeds you did at first. Why? Kasi pwedeng iba sa'yo, iba sa akin. Anong unang ginawa mo nung nagsimula ka kay Lord? Ano yung unang ginawa mo nung na fall in love ka sa Panginoon? Maybe sa akin kasi nung na-in love ako kay Lord, ang unang ginawa ko talaga, nag-church ako. Inagahan ko sa church. Na dati silip-silip lang sa church. Tapos ang ginawa kong una, isa pa, nagbasa ako ng Bible. Tapos gustong-gusto kong kumanta kay Lord. Maybe sa'yo iba eh. Pero ano yung ginawa mo dati nung una ka na in love kay Lord? Kaya ka nga nagpatuloy ngayon dahil dun sa unang ginawang yon. Hawa natin siya. So kaya sinabi dito, if you do not turn from your sins, I will come to you and take your lampstand in your place. So yung sins dito na ginamit sa passage na ito yung mga bagay na naglalayo sa kanila kay Lord. Sino ba naman malalapit kay Lord? Yung panlapit kay Lord na ginagawa, hindi ginagawa. Diba? Magkakasala talaga. Sa 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Grabe dating mag-reflect kay Lord, yung quiet time, balik mo yun. Yun ang panlaban natin eh. Balik natin yun. So what happens when we lose our first love? Maraming mawawala. Maraming mawawala. And I will end with this in verse 5. Sinabi dito, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. May warning na. May warning na. So Jesus warns to repent or else, kapag hindi mo ginawa ito, malupit no? Tignan niyo pa maigi ito. I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Mga kapatid, yung I will come to you dito, hindi ito second coming. Hindi ito. It is a special coming to the church at Ephesus. Nung panahon na yon, if this church did not heed the Lord's final call, Jesus threatened to remove its candlestick. Napansin niyo po, tatanggalin daw ni Lord yung lampstand. Ano bang meron sa lampstand? Do yung ilaw. So kapag hindi sila nagrepent, mawawala yung ilaw nila. In fact, sabi ni Lord, I will remove. What does this mean? This could mean that the church would cease to exist. Binabalaan sila ng Panginoon na pwede kayong mawala pag di nyo ginawa to. Wala na yung ilaw ninyo, mawawala pa kayo. That's why natandaan ko, may napakinggan ako dati, sinabi niya, every saved person has eternal security. Tama naman yon. But no church does. The universal church is eternally secure. Why? Matthew 16:18, ano sabi ni Lord? Yung universal church, eternally secure yon. Sabi ng Panginoon, upon this rock, sabi ni Jesus, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Walang makakatalo sa church ni Lord. Kahit impyerno pa yan, kahit hell pa yan, hindi niya kayang pahintuin ang church ni Lord. Kaya hindi ako naniniwala. Sa kabila na may hindi nag-strive na simbahan, hindi mag-strive ang church ni Lord. The gates of hell will not prevail against it. Kahit anong gawin nila sa church, mag-i-exist yan. Pero universal church yon. But continued favor in local church is never guaranteed. Nakakita na po kayo, mga churches ngayon, nagsarado na. Ito yon. Nakakita na po kayo, kasama nyo dati ngayon. Kasama nyo gumagawa ng tama dati, ngayon gumagawa na ng mali. Wala na yung ilaw. Ito yung sinasabi sa kanila ni Lord. Because left love means lost light. Pag iniwan mo tong love na ito, yung nagpapasindi sa'yo, hindi ka nasisindi. Something was wrong with this church. Listen to this before I end. They were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Ulitin ko They were guilty
of a sin that is sometimes hard to detect. Bakit hard to detect dito? Di ba? Nagpapatuloy sila kay Lord eh. Dahil sa dami ng kanilang ginagawa, ito, grabe. Dami kong ginagawa. Tama nga yun, sabi ni Lord. Kaya lang, baka nakalimutan mo na mag-spiritual check-up. Na sa dami ng trabaho mong ginagawa, dahil sa dami hindi mo alam, may sakit ka na. Hindi natin alam, malaki na pala yung problema sa atin. Maka-cardiac arrest kayo niyan, sinabi sa kanila ni Lord. So it doesn't mean na napakasipag natin ngayon, magtatrabaho pa tayo mamaya. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. They were guilty of sin that is sometimes hard to detect. Ibig sabihin, nagtatrabaho na lang yung kamay nila. Pero hindi na tumitibok yung puso nila para kay Lord. Halitin ko ha, nagtatrabaho na lang yung kamay, masipag yung kamay, pero yung puso hindi na tumitibok. Pwede ba mangyari yun? Nagtatrabaho ka na lang para sa pamilya mo, pero hindi mo na sila mahal? Pwede ba yung gumagawa na lang ako para sa kanila, pero sa totoo, responsibility na lang siya. Ba't di ko na sila mahal? Pwede mangyari. Responsibilidad na lang. Wala na akong pagmamahal sa kanya. Wala na akong pagmamahal sa kanila. Ito yung problema nila. But the Lord knows our heart. Alam ni Lord yung puso natin. Alam ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Ayaw niya magpatuloy tayo. Gusto niya ni Lord. Ayaw niya magpatuloy tayo sa hindi maganda at hindi na tayo magpatuloy kinalaunan. Sa pagmamahal sa atin ni Lord, sinabi niya tong passage na ito, remember, lalahanin mo kung paano tayo nagsimula. And let's start all over again. Sabi ni Lord, repent, baguhin lang ito, sige, labanan mo lang. Tapos lagyan mo ng aksyon, and then repeat. Mag-isip ka ng ginagawa mo dati, paano ka na in love sa akin? Gawin mo ulit ngayon. Yung mga importanteng yun. At naniniwala ako, kapatid, kaya mo napakinggan dito. Kasi gusto ni Lord lalo ka pa magningning. Hindi porket matagal ka na ang Christian, magtutuloy-tuloy yan. Pwedeng mawala. Pero it doesn't mean na matagal ka ng Christian, palabo ang ilaw mo. Hindi, kapatid. Gusto pa ni Lord lalo ka magliwanag. Gusto ni Lord lalo ka pang tumatag. Gusto ni Lord mas maging pinagpala ka kaysa dati. Hindi, wala sa edad yan. Kundi, kapatid, nasa relasyon mo yan sa Panginoon. Naniniwala ako, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. If you can stand lang. If you cannot stand, just remain standing right now in the presence of God. I want you to close your eyes right now. I don't know kung sino sa atin dito ngayon. Matagal na tayo sa ginagawa natin. Ba't ganito yung pinagdadaanan mo? Ikaw sa kasi Lord ngayon. Personal lang, kapatid, bago tayo mag-end, bigay mo na ito kay Lord. Itong oras na ito. Pahil ka kay Lord. Sabi mo lang si Lord personally. Makapagod ka na lang. Like this church, they were guilty of a sin that is hard to detect. Bakit? Ang hirap mag-detect. Ang dami kong ginagawa eh. Trabaho naman ako para sa kanila. Napapagod nga ako eh, para sa kanya eh. Pero alam ni Lord, pagod ka nga para sa akin, pero di mo na ako mahal. Di mo na ako mahal. If any one of you right now, meron man dito, maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito. At gusto mo, kapatid, tumibok yung puso mo sa Panginoon. Gusto mo din mag-repent, simula kay Lord, tapusin ang lumang buhay na si Lord lamang ang makakagawa. Pero kailangan mo mag-desisyon. At gusto mo makapagsimula ng tama para kay Lord. Ngayon itong oras na ito. If this is your decision right now and you want to surrender your life to the Lord and you want to begin a brand new life, bibilang ako ng 3, kapatid, tataas mo yung kamay mo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Mananalangin tayo. But make it your personal prayer. Kikilo si Lord sa buhay mo. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo, ngunit ariin mong sarili mong panalangin ang panalangin ito na nagmumula sa iyong puso. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. Heal me.
Heal. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Parit yung first time mo ipinanalangin, ang panalangin ito, diyan nagsisimula magagandang bagay sa iyong buhay. Ipagpatuloy mo yan, kapatid. Mahal ka ni Lord. Hindi magiging perfecto man sa ngayon, pero pwedeng ilaban dahil kasama mo nang lumalaban ng ating Panginoon. In fact, He already won the battle 2,000 years ago. Kakapit ka na lang. Sasabit ka na lang sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. If you have been a Christian for how many weeks, months, years, at medyo lumalamya, may nawawalang apoy, may nawawalang liwanag sa atin, na unti-unting pinapatay ng kaaway ang ilaw sa ating buhay. Gusto niya mapahiya ka, mapahiya si Lord sa ginagawa natin, hindi papayag si Lord at huwag ka rin pumayag. Gusto ni Lord magpatuloy ka, kapatid. Mas maging mas maningas yung apoy. Mas maging mas maliwanag kaysa dati. Huwag kang maniniwala na hindi ka naaapoy ulit. Huwag kang maniniwala na hindi ka na magliliwanag ulit. Huwag kang maniniwala na sira na yung testimony mo dahil sa nangyari sa'yo. Nasira na yung reputation mo. Tama, sa gawa natin, dahil sa sarili nating gawa o ginawa ng ibang tao, wasak na talaga, wala na. Pero si Lord, kung gaano katindi yung apoy, nung ikaw ay nag-umpisa, kung gaano katindi yung liwanag, kaya mo pang mas maging mas maliwanag kaysa ngayon. God can restore your light. God can restore your reputation. God can restore you right now. Mas mailaw kaysa kahapon. Mas malakas kaysa dati. Sa pisikal na buhay, tumatanda tayo. At mas tumatanda, mas humihina. Yan ang katotohanan. Pero sa spiritual na buhay, hindi ganun. Pwedeng mas tumatagal ka, pero mas nagliliwanag ka. Dahil pwede mo mas lalong pagkalatin ang apoy mo para ma-share sa iba. At para makita ng iba kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Father, in the name of Jesus, I pray for healing right now. I pray that you mend this broken heart in the name of Jesus. Lahat ng puso na nasira ng iba't ibang mga sitwasyon at pangyayari, Lord, I pray, operahan mo, Panginoon, ang pusong ito. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Ano yung ini-impress sa'yo kanina ni Lord? Nak, balik mo to. Balik mo to. Kayong dalawa ni Lord. When the music fades, all is stripped away. Balik mo to, anak. And I simply Do the deeds you did at first. Umpisa mo na ngayon yan. Kung yan yung personal na panalangin kay Lord, yung para kang anak na naglalambing sa tatay, humihingi na importanteng bagay sa tatay, balik mo yun. Ang bata. Pagdating kay Lord, na parang yung walang-wala ka, tapos malapit ka dahil alam mo kaya ni Lord na ibigay. May mga bagay na pwede mo na simulan ngayon. May mga bagay, kapatid, na ibabalik mo mamaya ngayon linggong ito. Because not about you. It's about Jesus. Baka ito na yung nakalimutan na natin. Natakpan ng mga alalahanin ng ating buhay. Na nakalimutan natin. Si Jesus na yung pumawi sa alalahanin na yun Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. Come on, everybody in this place right now. I want you to lift up your voice and just worship God. Just praise the Lord. Just return to God. Balik mo yung puso mo sa Panginoon ngayong araw na ito.
May hinihil na puso si Lord. All about you. May inoperahan na puso ang ating Panginoon ngayong araw dito. Oh God, it's all about you, Lord. Come on for the last time. It's all about Oh, I'm coming back, Lord. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. But I have this against you. You have departed from your first love. Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Do the deed you did at first. Salamat po, Panginoon. Dahil kung meron man kaming naiwan na tama, pwede namin balikan. At pwede kami magsimula ulit, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil hindi yung pagkakamali namin in the past ang magdidetermine na magagandang bagay na mangyayari sa amin sa future. Thank you, God, because Jesus is the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. He's the first and the last. Salamat, Panginoon. Ikaw ang magdidetermine kung paano kami magsisimula at kung paano namin matatapos ng maayos, Panginoon. Hindi ang aming pagkakamali, hindi ang aming past, Panginoon, kundi Ikaw, Lord. Salamat na lang dahil Ikaw yung una sa buhay namin. Salamat na lang dahil yung nag-restore sa amin na una namin, siya rin na magre-restore sa amin ngayon. Salamat na lang yung nagpala sa amin dati ay siya pa rin Jesus na magpapala ngayon. Salamat na lang dahil yung Jesus na buhay namin dati ay siya pa rin Jesus na buhay namin ngayon. Kaya salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Pagsamba, pagdakila, wala na pong iba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At po'y sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Come on, malakas na palakpat at papuri para kay Jesus. Come on, praise God, hallelujah. Put a new song in my mouth of praise to you, and the world see and feel your name. Put a new song in my mouth of praise to you, and the world will see and feel your name. Put a new song in my mouth of praise to you, and the world will see and feel your name. Put a new song in my mouth of praise to you, and the world will see and feel your name. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord Most High. God bless church. See you next Sunday. Have a happy weekend, everyone.